Okay na din. Sige. Nandito po tayo kasama si Father Menal Leonardo ng San Isidro Labrador Parish. May katanungan po ako sa inyo tungkol po sa mga baklang, sa mga third sex. Sa inyo pong palagay, ano pong masasabi niyo sa may mga third sex sa lipunan? Okay, so yung binabanggit mo yung mga homosexuals. Yes. Okay, so unang-una, we do not condemn the sexuality of homosexuals kasi tao din sila, no? Na kailangang i-cater yung kanilang mga especially spiritual needs, no? So itong mga ganitong sinasabi nating mga homosexuals, ang mahalaga din sila, no, sa lipunan, simbahan. Yun nga lang, meron silang dapat na i-consider, no, sa buhay pagkatao, buhay spiritual. Una-una, sila ay nilikha din ng Diyos. Hindi sila nilikha, ibig sabihin na kung ano yung ang paglikha ng Diyos ay lalaki at babae pa rin. Maaaring masabi natin na yung orientation nila ay naging, sabihin na natin, ay hindi naging ayon, no? O sabihin, hindi naman nila yun sinasadya, hindi rin naman nila yun kagustuhan. Hindi nila kagustuhan na maging ganun sila. Kaya binibigyan din natin sila ng pagkakataon o binibigyan din natin ng halaga yung unang-una, yung pagkatao nila, no? Bukod sa ano pa man, yung pagkatao nila ang binibigyan ng halaga, unang-una, ng simbahan at ng lipunan. Sa madaling salita po, tanggap niyo po sila para sa inyong pananaw. Tanggap sila bilang mga tao, pero yung kung sasabi kasi magkaiba yung homosexual sa homosexuality. Ibig sabihin ng homosexuality, ito yung taliwas na konsepto ng sex, no? O kaya taliwas na paggamit o taliwas na konsepto ng sexuality. Ibig sabihin, ano yung sexuality? Yung homosexuality, yung pakikipagtali, halimbawa ng babae sa kapwa babae, ng lalaki sa kapwa lalaki. Yun yung maaaring sabihin natin na hindi tanggap, no, unang-una ng simbahan dahil hindi yun ang ayon sa kalooban ng Diyos, no? Kaya nga yung mga ganitong tao, hindi natin kinokondemn, no, yung kanilang pagkatao, kundi pinapaalalahanan, no, nagpapaalala ang simbahan. Una-una, no, ako'y nagsasalita sa ngalan ng simbahan, ipinapaalala ng simbahan na hindi yun ang kanilang dapat na maging buhay, no? Pero sila ay tinatawag pa rin ng Diyos sa kabanalan. Tinatanggap natin sila, no? Sino ba naman tayo para hindi tumanggap, no? Lahat tayo nilikha ng Diyos. Ang lahat ng nilikha ng Diyos, lalo na ang tao, tinatanggap ng Diyos, no? So ang simbahan tinatanggap yung mga sabihin na natin na mga homosexuals, no? Lahat tayo tinatanggap ng simbahan, no? At gayon din naman, kahit naman yung hindi homosexuals, ang hindi tinatanggap ng simbahan, yung gawaing makasalanan. Kasi yun lang naman yan, no? Yung gawaing hindi naaayon sa Diyos, at isa sa mga iyon, no, hindi naaayon sa Diyos, common, no, yung alam natin, ay yung pakikipagrelasyon ng babae sa kapwa babae, ng lalaki sa kapwa lalaki. Yun yung hindi tatanggapin o hindi tinatanggap o maaaring hindi tanggapin ng simbahan dahil yun ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, so magkaiba yan, no? Magkaiba yung gawain doon sa tao. Okay. Sa ibang bansa po, may mga homosexual marriage po. Okay. Sa tingin niyo po, posible rin po ba ito sa Pilipinas? Ito yung sinasabi mong same-sex marriage. No? Ito ba'y posible sa Pilipinas? Sa simbahan, hindi. No? Kung mananatili na ang boses sa Pilipinas ay ang simbahang Katoliko, hindi mangyayari ito. No? Hindi ako yung nagsasalita, sabi ko nga sa'yo, sa ngalan ng simbahan.
kapag ang pinag-usapan kasal sa simbahan, hindi po pwede yung sinasabing same-sex marriage. Kasi unang-una ang kasal para sa lalaki at sa babae. Yun lang yun. Dahil ang kasal meron itong dahilan. Ano yung dahilan ng kasal o ano ba yung purpose ng kasal o isa o ilan sa mga purposes ng kasal. Una, ang kasal ay para sa lalaki at babae upang bumuo sila ng pamilya. Paano makabubuo ng pamilya? Kailangan lalaki at babae, di ba? Sa pagtatalik ng lalaki at babae, doon sila bubuo ng pamilya sa pamagitan ng mga anak na isusupling, na mga supling na ibibigay sa kanila ng kung may kapal, di ba? So kailangan babae at lalaki. Kasi yun yung paraan ng Diyos na ipagpatuloy yung paglikha niya. So, yun lang, no? Doon lang natin maintindihan yung kahulugan ng kasal. Kailangan babae at lalaki kasi kaugnay ng kasal, ng pag-aasawa ay ang pag-aanak. So, ang posible lang talagang po pwedeng mag-anak ay ang sa pamagitan ng isang lalaki, ng isang babae. Iyon yung kasagraduhan ng sakramento ng kasal. Yung pag-iisang dibdib o pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae, dahil sila'y nagmamahalan, ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay yung pagkakaroon ng mga supling. Para magkaroon ka ng supling, kailangan babae at lalaki. Dahil sabi ng Panginoon, no, sabi niya sa kanyang pangaral sa isang Pariseo, na sila ay magiging isa. No, hindi na sila dalawa, kundi ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. At dahil sabi sa Genesis, nilikha ng Diyos sila lalaki at babae. Ibig sabihin, sa pasimula pa nilayon ng Diyos sa sakramento o pag-iisang dibdib o pagsasama o ang kasal, lalaki at babae. Kaya, kung ang tanong mo sa akin, papayagan ba sa Pilipinas? Kung ang mananatiling boses ay ang simbahang Katoliko, hindi natin papayagan, no? Hindi natin i-allow. Sa Pilipinas, no? Depende kung paano nila, alam ba, magkaiba kasi yung civil, simbahan, ano. So hanggat ang mananatiling boses ay ang simbahang Katoliko, hindi natin hahayaan na mangyari yung sinasabing same-sex marriage, no? Hanggat nariyan ang simbahang Katoliko, ipaglalaban ng simbahang Katoliko na ito'y hindi naaayon sa kalooban ng Diyos na ang kasal ay gawin, no, sa magkaparehong sexualidad, no? Lalaki o lalaki, babae o babae. So hindi yun kalooban ng Diyos. Huling tanong po, ano po ba ang implikasyon nito sa bawat pamilya? Kapag may isang miyembro ng pamilyang nagsabing na iba yung kasarian niya. Anong implikasyon nito sa pamilya? Unang-una, ito'y depende sa pagtanggap sa pamilya. Kaya nga ang pamilya dapat naririyan eh. Walang ibang tatanggap sa isang taong, halimbawa sabihin na natin, na homosexual, di ba? Walang ibang tatanggap sa kanila unang-una kundi ang pamilya. Kaya dapat ang pamilya hindi nila ito itatakwil. No? Hindi nila itatakwil yung ganitong klaseng tao. Dahil tao sila na dapat tanggapin. At walang ibang makakaunawa sa kanila kundi ang pamilya. At ang pamilya rin ang takbuhan ng ganitong klaseng mga tao, di ba? Wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang pamilya. Ang implikasyon nito, unang-una, ay yung dapat na mabuting pagtanggap sa kanila. Ngayon, ang mahirap sa mga taong, sa isang pamilya na hindi matanggap yung ganitong mga tao, no? Hindi nila matanggap sa pamilya nila na meron silang kapamilya, kamag-anak na homosexual. At yun ang mahirap. No? Yung implikasyon nito, alam naman natin sa society siguro, lalo na nung una, no? Hindi sila tanggap. No? Lalo pagdating sa pamilya, ayaw nila ng may ganito. Tatanggapin mo sila hindi dahil sa kukonsintihin mo yung kanilang
mga gawing mali, no? Lahat naman siguro tayo may mga gawing mali, pero hindi yun ang kukonsintihin doon. Kundi tatanggapin sila upang tulungan sila, upang gabayan sila, upang ituwid sila kung may mga pagkakamali. So walang ibang tatakbuhan ng mga ganitong klaseng tao, kundi ang pamilya. Tayo din naman, wala tayong ibang tatakbuhan, walang ibang tatanggap sa atin, at walang ibang makakaunawa sa atin, kundi ang pamilya. Kaya dapat maging mas matatag, no, ang ugnayan ng pamilya. Ano pa man o sino pa man ang miyembro ng pamilya. Ang mahalaga, tutulungan nila ang isa't isa, gagabayan nila ang isa't isa. Hindi itatakwil at hindi itatabol. So yun ang dapat maging disposisyon ng isang pamilya. Hindi lang naman sa mga homosexuals, kundi sa lahat ng miyembro ng pamilya. Mahalaga na solid, no? Sila para tanggapin ang isa't isa, mahalin ang isa't isa, patawarin ang isa't isa, tanggapin at tulungan ang bawat isa. So yun ang maganda doon, na maging disposisyon ng isang pamilya sa bawat miyembro ng kanyang pamilya.